naman, dahil binabanggit ko kanina mga ka-GP Natics, yung bukod kay Senator Joel Villanueva na lilipat mga kababayan, ay meron pa daw isa o dalawa mga kababayan, isa o dalawa, isang lalaki o babae pa ang lilipat. Sino kaya ito? Buha tayo ng update ng mula sa isa sa mga leader ng isang, teka, paano ba yun? Ng Gatchalian Bloc, si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon. Senator Erwin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay, magandang umaga, Ka Jerry. Thank you for inviting me sa iyong programa. Oo. Oy, ano yan magandang tanong yan kung babaliktad siya, paano yung kaso niya, Sir GP? Wala naman pong kinalaman yung kaso niya Walang kinalaman yung kaso niya dito. Ang pagbaliktad po mga kababayan ay walang kinalaman dun sa kaso. Kasi unang-una, wala naman po mga kababayan yung nagsasabi na ay uurong na yung kaso niyan, papahinain na yung kaso niyan. Yung mga nagsasabi ng ganon, korte na po magdi-decide niyan. 'Di ba kung may sapat pong dahilan sa kaso ni Joel Villanueva or wala. Ganon din mga kababayan dun sa ibang mga senador. Okay? Wag po natin na pagsamahin na baka mamaya hindi na makasuhan dahil lilipat na. Hindi ganun yan mga ka-GP Natics. Remember nyo yung kay Cheese. Sabi niya, wala akong pakialam kung may kaso ako. Yung kaso naman na yon ay nandun na rin sa ombudsman. Yun ay haharapin ko. Ang sa akin lang, hindi mababoy itong institusyon na ito at makapagtrabaho kami pare-pareho. Hindi yung nagiging political ano na lang, mga kababayan. 'Di ba? Hindi na para sa bayan para doon na lang sa mga kanilang mga padrino ang nangyayari. Para kasi ang ganda nitong balita, Senator Erwin, na patapos na. Pwede natin sabihin, tapos na talaga itong US-Iran war. Maaaring mag-normalize na ang oil prices. Ganda yan. At magbalik na sa normal ang takbo ng ekonomiya. Pero ang nagiging problema talaga dito sa atin ay yung politika dyan sa Senado. Ano ba latest? May pasok na raw ngayon ang Senado? Actually, meron naman ongoing yan. Yung mga employees namin, kailangan silang pumasok Mondays to Thursdays. Pero kung if you're talking about session, naka-PNB kami. Pero naka-adjourn pa kayo kung pwedeng magkaroon ng special session, baring Jerry, pag pinatawag ito ng Malacanang, yung dalawang kapulungan, hindi lamang po yung Senado. Inaantay pa rin natin yan. Kung may mga gustong ipatapos ang Pangulo, dahil wag natin kalimutan, next month ay yung kanyang State of the Nation address. At marami mga nakabinbin na mga panukalang batas na kailangan maaprubahan. Oo. Pero last week ay may mga pinag-work from home ang mga Senate employees dahil sa security threat. Kumusta ba ngayon? Na-check na ba 'yon? At saan ba nang gagaling yung threat diyan sa Senado, Senator Erwin? Actually, paring Jerry, intelligence info ito coming from the NBI. Alam naman natin, paring Jerry, tayo pare-pare nag-cover sa police beat. So ang intelligence info ay ongoing ang checking yan. Oo, hindi naman yan basta-basta rin ilalabas yung details. With the PNP, AFP, para masiguro at magkatugma-tugma yung kanilang mga reports. So yun yung nakuha namin last week from the NBI to make sure lang na safe ang mga empleyado ay pinag-work from home na lang muna ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian. So ibig sabihin, dahil papapasukin na ngayon, na-check na at pwede nating sabihin walang dapat ipag-alala ang mga Senate employees. May assurance kasi ang aming USA, si Major General Corpus, siya yung head ng USA ngayon, at may reinforcement din ng buti hindi na siya plaska, no? Kay General Nartates ng PNP. So we believe it is enough. Medyo bumaba yung threat at this point. So we're confident na pwede na magbalik yung aming mga empleyado, yung mga staff sa Senate.
Okay. Okay. Ito, Senator Erwin, si Senator Villanueva ay laman ngayon ng mga pahayagan at banner story pa ng mga pahayagan. Ang sabi niya, sila ay a-attend sa special session. Nakikita nyo na ba, gaya ng US-Iran war na tapos na, nakikita nyo na rin ba ang end nitong problema sa Senado? Kami na nalangin, parang Jerry, na sana nga, hindi lang si Senator Joel ang nga makaramdam ng ganyan. Okay. Lahat sila. Sana hindi lang si Senator Joel. Kailangan nga sumanib sa aming pwersa. Bagkos ang kailangan lang namin pumasok sila para nga ay magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas. So kami po nagpapasalamat in advance kay Senator Joel. Uy! Mga kababayan! Ano sabi ni Erwin Tulfo dyan? Mga kababayan, nagpapasalamat in advance kay Senator Joel. Oy! Lenong pirma na! Netong si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, ulitin ko lang sa part na yon. Sa bagkos ang kailangan lang namin pumasok sila para nga ay magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas. So kami po nagpapasalamat in advance kay Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para nga matapos magampanan namin yung aming mga trabaho para hello? Oh, go ahead, Senator. Parang Jerry, akala ko nawala. Hindi, yes, sir. go ahead. So yung commitment... magawa na namin ang aming mga trabaho, parang Jerry. So yung commitment ba ni Senator Joel pag-attend lang sa session o meron na rin siyang pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayoko naman pangunahan yan na parang Jerry. Kung ano yung sinabi sa pahayagan na sinabi niya na mag-attend siya, ay kami natutuwa dahil nga magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, ang mga dialogue ng mga kaibigan. Pero syempre mga kababayan, meron ng hint dun di ba? Sa pahayag ni Senator Joel Villanueva. At syempre ayaw mangyari ni Senator Erwin Tulfo. Gaya nga ng ginagawa ni Senator Joel Villanueva dun sa kanyang video, mga kababayan, yun ay indirect, di ba, na pag-amin na siya po ay sasali na doon sa Gatchalian Black, mga kababayan, to form A13, di ba? Kasi nga sabi niya, masyado nang magulo masyado nang nalilito yung mga kababayan natin at kailangan magkaroon ng parang steady at alam ng tao, mga kababayan, na kung sino ay susundin para magawa natin yung trabaho natin. Kailangan ang gawin doon para ma-establish yun, kailangan magkaroon ng 13. So yun na yung nakikita natin dyan. Grupo namin, normal naman yun parang Jerry na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya, kinakumbinse, pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa. Uy, may dalawa pa! Aray ko! Pero ongoing naman yung usapan bilang magkakaibigan. Nag-dinner, kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na resulta doon sa mga kausap. Pag-uusap. So posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Posible. Depende. Mahihikayat. Kasi, alam mo pa rin, Jerry, ito, maski na nag-aaway ng gano'n, magbabarkada yun nga ang kainaman dyan. Anak yung isa, anak ni Ninong, Ninong ng ng anak ng isa, yung isa, magkumpare, yung mag-best friend, yung isa, magkaklase nung college. So, nagkikita-kita pero nahiwalay lang dahil nga dito dyan kayo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman sila. Parang Jerry, narinig ko sa mga kwentuhan ng mga senior members ng majority na, ano sabi niya ng barkada mo? Pumunta ako sa bahay nila, pinakain naman ako, usap-usap kami. Nung nahikayat mo na ba? Oo. Hindi pa Hindi pa. Ang problema kasi, sa totoo lang, parang Jerry,
Yung kabila kasi, hindi na alam. Meron pa nga dyan talagang hardliner eh. Talagang hindi mo aasahan na... Yun nga Pero- itatanong ko sana na merong nakikipag-usap tulad Ma'am ni Eva. Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Hindi, meron isa. Parang Jerry, Oo. may isa na ang gusto nila magtrabaho. Pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, nga ng mga vlogger, mga troll. Hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang pumasok na at magtrabaho. Na as a member of the minority, wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigil itong tao. Yung backlash, nga na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Oh, parang bina-blackmail, ganun ba yon, Senator Erwin Tulfo? Pero mga kababayan, yung balita na yan ay sinisigundahan din po ng kapatid niyang si Ramon Tulfo or Simon Tulfo, mga kababayan. Sinasabi rito, 3 senators. Remember si Mon Tulfo, ang sinasabi niya po sa kanyang interview, hindi po ang magkapatid na Rapi at Erwin ang kanyang Tweety Bird. Okay? So, ibang tao daw po ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon. So, sabi rito, 3 senators will make talon over the Bacod to join the Gatchalian Bloc. Aray ko. Oh, yung isa si Villanueva, mga kababayan, pero sino yung dalawa? Aray ko. Diba? The Gatchalian Bloc, when the Senate convenes a special session, sabi ng aking Tweety Bird. The special session will tackle a supplemental budget for the earthquake victims in Mindanao, with 3 senators expected to lead the Cayetano group. The Gatchalian Bloc will have 15 members. Mga kababayan, 15 members, magiging 15 na naman ang majority. Pero, napag-uusapan dyan kanina, hindi ko lang alam bakit parang nawala doon sa video. Nitong si Senator Erwin Tulfo, nabanggit niya isang babae at isang lalaki, mga kababayan. Ganun pa man, ay binabanggit din dito ng tatay, mga kababayan nitong si Senator Joel Villanueva. Asan ka na? Nawala Teka lang. Yung kung kilala niyo, mga kababayan, yung tatay ni Senator Joel Villanueva na si Eddie Villanueva, ay nakiusap din daw pala ito, mga kababayan. Kinakausap niya yung kanyang anak at sinabi nito na sundin mo kung ano talaga yung nararapat. Huwag mong tingnan yung mga pananakot ng mga kasama mo. Oh, kung ano yung kanilang politika, ang tingnan mo kung ano talaga ang layunin mo bilang isang senador, kung ano ba talaga yung trabaho mo. Baka nawala Oy! Nyari. Wait lang, guys. Sa dami kasi ng laman ng FB ko kahapon kasi wala tayo, di ba? Oh. Nawala. Sana ito yon. Oh, ito pala, mga ka-GPnatics. Ayan, sabi po ng tatay ni Senator Joel Villanueva, ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang iyong konsensya. Kung ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Aray ko. Magdesisyon ka. Hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. Remember, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Joel Villanueva sa video kanina. Sabi niya, susundin ko ang tama kahit na ito pa ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ko. 'Di ba? So parang talagang mga kababayan, talagang pinasusundan, 'di ba? Nang pahayag na ito ng kanyang tatay
Yun ang mismong sinunod ni Senator Joel Villanueva, kaya siya po ay lilipat doon sa block ni Gatchalian. Konsensya, mga kababayan, ang kanyang tiningnan. At tiningnan niya rin ang perfect will ng Panginoong Diyos. No? Nasundin po kung ano yung tama, wag daw sundin yung mga politikong kaibigan. Aray ko. Kasi kaibigan niya rin ito si Alan eh. 'Di ba? Oh, na sinasabi mga kababayan, wag kang lilipat sa kabila. Nakita nyo naman kanina, sabi ni Senator Erwin Tulfo, talagang gustong-gusto nang lumipat nun, yung isa pa. Kaya lang, natatakot na mabash. Natatakot na baka mamaya, i-troll. Aray ko. Diba? Pero again, mga kababayan, politiko naman kayo, di naman kayo masasaktan kahit i-troll kayo ng i-troll lang mga yan. Aray ko. Diba? Hindi naman kayo nila mapapatay. Pang-troll lang yan, pambabash lang yan. Aray ko. Basta gawin nyo ang tama. Mga ka-GPnatics, walang mangyayari sa inyong masama. Pero, dahil nga po sa balita na yan, mga kababayan,